Huwag ka nang umuwi. May iba nang tumatawag na tatay sa anak mo. Napaupo ako sa sahig ng dormitoryo sa Dubai nang marinig ko ang nakakabinging revelasyon na sisira sa buong pagkatao ko. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. 12:00 ng madaling araw sa Dubai. Katatapos ko lang ng 12 oras na duty bilang cleaner sa isang malaking hotel. Pagod na pagod ako. Masakit ang likod, nanginginig ang mga kamay, at halos hindi na ako makalakad pa uwi sa staff accommodation. Pagdating ko sa kwarto, agad kong tinawagan ang pamilya ko sa Pilipinas. 2 taon na akong busy. 2 taon na hindi ko naiyakap ang asawa kong si Liza, at ang 8 taong gulang naming anak na si Joshua. Ngunit nang sagutin ni Joshua ang video call, may kakaiba akong napansin. Mukhang malamig siya. Parang may distansya. Anak, kamusta ka? Nakangiti kong tanong. Okay lang po. Napakunot ang noo ko. Dati-rati, halos sumigaw siya sa tuwa kapag tumatawag ako. Pero ngayon, parang may pader sa pagitan namin. Anak, miss mo na ba si Daddy? Tahimik siya. Pagkatapos ay bigla siyang nagsalita. May tanong po ako. Ano iyon? Bakit po kayo umalis? Parang may humawak sa dibdib ko. Para sa'yo, anak. Para sa kinabukasan mo. Muli siyang natahimik. At pagkatapos, bumitaw siya ng salitang nagpayanig sa mundo ko. Mas mabait po si Tito Carlo kaysa sa inyo. Pakiramdam ko huminto ang oras. Ano? Siya po kasi lagi rito. Tumawa pa siya. Habang ako, para akong unti-unting nilalamon ng dilim. Mabilis na inagaw ni Liza ang cellphone. Nako, bata lang iyan. Huwag mo nang pansinin. Ngunit buong gabi akong hindi nakatulog. Sino si Carlo? Bakit tila napakalapit niya sa anak ko? At bakit parang may itinatago ang asawa ko? Lumipas ang mga linggo. Mas dumalas ang pagdududa ko. Kapag tumatawag ako, laging may dahilan si Liza. Mamaya na lang. Busy ako. Nasa labas kami. Nawalan ng signal. Unti-unti akong kinakain ng takot. Isang gabi, nag-message ang kapitbahay naming si Aling Nena. Anak, huwag kang magagalit sa sasabihin ko. Kinabahan ako. Bakit po? Ilang segundo siyang hindi sumagot. Pagkatapos ay dumating ang mensahe. May lalaking halos araw-araw pumupunta sa bahay ninyo. Nanlamig ang buong katawan ko. Ano pong pangalan? Carlo. Nabitawan ko ang cellphone. Hindi ako makahinga. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ko. Kinabukasan, agad akong tumawag kay Liza. Galit na galit ako. Sino si Carlo? Tahimik siya. Sagutin mo ako. Kaibigan lang. Sinungaling. Hindi kita niloloko. Talaga? Bakit araw-araw nasa bahay natin? Biglang tumaas ang boses niya. Dahil wala ka rito. Parang kidlat na tumama sa akin ang mga salitang iyon. Anong ibig mong sabihin? 2 taon kang wala. Ginagawa ko ito para sa inyo. Pero hindi mo alam kung gaano kahirap dito. Pareho kaming umiiyak. Pareho kaming sumisigaw. At sa unang pagkakataon sa aming pagsasama, binaba niya ang tawag. Lumipas pa ang 3 buwan. Lalong lumala ang sitwasyon. Isang araw, habang nagtatrabaho ako, nakatanggap ako ng voice message mula sa anak ko. Pinakinggan ko iyon sa pantry. At doon tuluyang gumuho ang mundo ko. Daddy, huwag na po kayong umuwi. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Ano? May iba na po kaming kasama rito. Napaupo ako sa sahig. Hindi ko na malayang umiiyak na ako. Nagtitinginan na ang mga katrabaho ko. Are you okay? Hindi ako makasagot. Paulit-ulit kong pinakinggan ang mensahe. Daddy, huwag na po kayong umuwi. Makalipas ang 2 linggo, nagdesisyon ako. Uwi ako. Hindi ko sinabi kahit kanino. Hindi ko sinabi kay Liza. Hindi ko sinabi sa anak ko. Gusto kong malaman ang katotohanan. Pagdating ko sa Pilipinas, diretso akong umuwi. Habang papalapit ang tricycle sa bahay namin, halos mabingi ako sa lakas ng tibok ng puso ko. At pagkatapos, nakita ko siya. May lalaking nakatayo sa harap ng bahay.
Nagyelo ako. Si Carlo. Tama ang lahat ng hinala ko. Parang sasabog ang ulo ko sa galit. Agad akong bumaba. Anong ginagawa dito? Nagulat silang lahat. Napatayo si Liza. Namutla. Napahawak sa bibig. Ikaw. Ngunit mas lalo akong nagalit nang makita kong yumakap ang anak ko kay Carlo. Pakiramdam ko pinagsasaksak ang puso ko. Joshua. Umiyak ako. Anak. Ngunit ang sumunod na nangyari ang hindi ko inaasahan. Hindi lumapit ang anak ko. Sa halip, nakatulala lang siya. Parang hindi niya ako kilala. At doon ko nalaman ang nakakagimbal na katotohanan. 6 na buwan na palang may malubhang sakit si Joshua. Isang bihirang kondisyon sa utak. Unti-unti niyang nakakalimutan ang mga alaala niya. Kasama ako. Kasama ang mga taon naming magkasama. Kasama ang lahat. Parang pinunit ang kaluluwa ko. Napaluhod ako. Humahagulgol. Bakit hindi ninyo sinabi? Umiiyak na rin si Liza. Dahil ayaw naming mawalan ka ng trabaho. Trabaho. Anak ko ang pinag-uusapan natin. At doon lumapit si Carlo. Galit na galit akong tumingin sa kanya. Ngunit ang sinabi niya ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng maling akala ko. Ako ang doktor ng anak mo. Natigilan ako. Ano? Pediatric neurologist ako. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Doktor. Tumango siya. Araw-araw akong pumupunta rito para gamutin siya. Napahawak ako sa ulo. Hindi ako makapaniwala. Lahat ng hinala ko. Lahat ng galit ko. Lahat ng akusasyon ko. Maling-mali pala. At lalo pa akong nadurog nang sabihin ni Joshua ang mga salitang iyon. Tumingin siya sa akin. Nalilito. Takot. Mommy, sino po siya? Parang may sumaksak sa puso ko. Hindi niya ako nakilala. Ang sarili niyang ama. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Sa sumunod na mga buwan, nagpa siya akong manatili sa Pilipinas. Ibinalik ko ang lahat ng oras na nawala. Araw-araw akong nasa tabi ng anak ko. Binabasahan ko siya. Kinakausap. Inaawitan. Paulit-ulit kong ipinapakita ang mga lumang litrato namin. At isang gabi, habang magkatabi kaming nakahiga, mahina niyang hinawakan ang kamay ko. Daddy, napaupo ako. Nanlaki ang mga mata ko. Anak, ngumiti siya. Yung ngiting 2 taon kong hinanap. Naalala na po kita. Humagulgol ako. Yumakap ako ng mahigpit. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, pakiramdam ko nakauwi na talaga ako. Dahil minsan, ang pinakamalaking laban ng isang baby ay hindi ang pagod, gutom, o lungkot sa ibang bansa, kundi ang takot na pagdating mo sa bahay. Hindi ka na maalala ng mga taong pinakamahal mo sa mundo.